One important aspect of the capitalist economic system is the effect of surplus value. As you may recall, Marx used this term to refer to the value resulting from production when the cost of labor is less than the cost of the goods it produced. The excess value or profit can either be reinvested or used to enrich the owner. To increase the rate of surplus value, workers can be made to work harder for less pay, be made for efficient, or be replaced by labor-saving machines or technology. So, ang isang mahalagang aspeto ng sistemang pang-ekonomiya ng kapitalismo ay mga epekto ng surplus value. Ayon kay Marx, ito ang mahalagang nabuo mula sa produksyon kung saan ang halaga ng paggawa ay mas mababa kaysa sa halaga ng kalakal o nanilikha. Ang sobrang halaga o tubo ay maaaring muling pamuhunan o magamit upang payamanin ang may-ari upang mapataas ang rate ng surplus value. Maaaring pagtrabahuan ang mga manggagawa ng husto sa mas mababang sahod o gawing mas mahusay o palitan ng mga labor-saving na makinarya o teknolohiya. Marginalization. As the rate of surplus value increase, more people are displaced from productive relationship and the size of the marginal population swells. As corporation downside, to increase profit, high-paying labor and managerial jobs are lost to computer-driven machinery. Displaced workers are forced into service jobs at minimum wage. Many become temporary employees without benefits or a secure position. So, ayon sa datos na ang pagtaas ng surplus value ang tubo na higit pa sa halaga ng paggawa ay nagdudulot ng paglaki ng marginal na populasyon. Mas maraming tao ang nawawalan ng produktibong trabaho dahil sa pag-iiba ng sistema. Ang mga korporasyon sa pagnanais na mapataas ang kita ay nagsasagawa ng downsizing, pagbabawas ng mga manggagawa. Dahil dito, ang mga dating manggagawa na may mataas na sahod ay napipilitang magtrabaho sa mababang sahod na trabaho. Kadalasan ay mga serbisyo. Marami sa kanila ang nagiging mga temporaryong empleyado na walang benepisyo at seguridad sa trabaho. Ang teknolohiya at ang paggamit ng mga makina ay lalong nagpapalala sa sitwasyon dahil napipilitan na ang mga trabaho ng tao ng computer-driven na makinarya. Ito ay nagre-resulta sa pagtaas ng mga bilang ng mga walang trabaho at nagkahihirap sa kahirapan. As more people are thrust outside the economic mainstream of a condition referred to as marginalization, a larger portion of the population is forced to live in areas conducive to crime, known as structural location. Once people are marginalized, commitment to the system declines, producing another crimogenic force, a weakened bond to society. Kapag mas maraming tao ang naitatapon sa mga pangunahing daloy ng ekonomiya, mas malaking bahagi ng populasyon ang napipilitang manirahan sa mga lugar na madaling humantong sa krimen. Ito ay tinatawag na structural marginalization. Kapag nangyari ito, humihina ang ugnayan nila sa lipunan. Instrumental Marxism. One group of Marxists is referred to as instrumentalists. They view the criminal law and criminal justice system solely as the instrument for controlling the poor, not members of society. The state is the tool of the capitalist. So, ayon sa mga tagapagtaguyod ng instrumental Marxists, ang batas at ang sistema ng hustisya ay mga instrumento lamang ng kapitalista upang kontrolin ang mahihirap. Hindi raw ito para sa kapakanan ng lahat ng miyembro ng lipunan, kundi para sa interes ng mga mayayaman. Para sa kanila, ang Estado ay isang kasangkapan lamang ng mga kapitalista upang mapanatili ang kanilang mga kapangyarihan at kayamanan. Ang pananaw na ito ay nagbibigay din sa papel ng Estado sa pagpapanatili ng hindi pantay na sistema. Hindi raw neutral ang batas kundi ginagamit upang supilin ang mga mahirap at protektahan ang interes ng mga mayayaman. Ito ay isang kritikal na pananaw na nagtatanong sa pagiging patas at hustisya ng sistema. According
to Barak and Henry, there are actually two aspects of crime. Crimes of repression and crimes of reduction. Crimes of repression occurs when members of a group are prevented from achieving their fullest potential because of the racism, sexism, or some other status bias. Crime of reduction occurs when the offended party experiences a loss of some quality relative to his or his present standing. Their loss can become about if they are victims of robbery or theft, but they may be also victimized. Their dignity is stripped from them when they are taunted by racists. So, ayon kina Barak at Henry, ang aspeto ng krimen ay nahati sa dalawa. Ito ang crime of repression o krimen ng pagsupil at crime of reduction o krimen ng pagbawas. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang krimen ng pagsupil ay nangyayari kapag ang mga miyembro ng isang grupo ay pinipigilan na makamit ang kanilang buong potensyal dahil sa rasismo, seksismo o iba pang uri ng diskriminasyon. Ito ay isang uri ng krimen na hindi lamang nakakaapekto sa biktima sa isang pisikal na paraan kundi nakakaapekto rin sa kanilang dignidad at pagkakataon sa buhay. Samantala, sa krimen ng pagbabawas o crime reduction naman ay tumutukoy sa mga krimen na nagdudulot ng pagkawala ng kalidad ng buhay ng biktima kumpara sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagnanakaw o panluloko, ngunit maaari rin itong mangyari sa pamamagitan ng panlalait o pang-iinsulto na nagpapababa sa dignidad ng biktima. Halimbawa, ang panunukso ng isang taong may ibang kulay ng balat ay isang uri ng krimen ng pangbabawas. Ngayon, dumako na tayo sa essence of instrumental Marxism. At its core, instrumental Marxism defines a state, the law, and the ruling class as a single entity. The law is shaped by the economic, social, and political interests of the ruling class and used by the ruling class to its own advantage. Some observers suggest that instrumental Marxist theory may be limited because it claims that the law and justice always operate in the interests of the ruling class, that members of the ruling class conspire to control society, and what benefits one member of the ruling class benefits them all. In reality, some laws benefits the lower class. For example, the capitalists compete with one another rather than conspire. Because of these deficiencies, some radicals have turned from instrumental theory and embrace structural Marxism. Dito, tukuyin natin ang instrumental Marxism kung paano hinuhubog ng mga naghaharing uri ang mga makapangyarihan sa ekonomiya at politika, ang batas at ang estado para sa kanilang sariling kapakanan. Ayon sa pananaw na ito, ang batas ay hindi isang neutral na instrumento na nagpoprotekta sa lahat, kundi isang kasangkapan ng naghaharing uri upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kontrol. Ginagamit nila ang batas upang mapangalagaan ang kanilang mga interes at pigilan ang anumang pagbabago na maaaring magbanta sa kanilang posisyon. Ang ilan sa mga Marxista ay nagsasabi na ang naghaharing uri ay nagtutulungan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan, kabilang na ang impluwensya sa mga politiko, media at iba pang institusyon. Upang mapanatili ang umiiral na sistema, ang mga batas at pulisya ay dinisenyo upang bigyan ng benepisyo ang mga nasa itaas habang ang mga nasa ibaba ay nakakaranas ng kawalan ng katarungan at kahirapan. Ngunit mahalagang tandaan na may iba pang mga interpretasyon sa loob ng Marxismo. Ang structural Marxism, halimbawa, ay nagtatalo na ang mga estado ay may sariling otonomiya at hindi lamang isang simpleng kasangkapan ng nanghaharing uri. Ang pagkaiba ng dalawang ito ay nagpapakita ng komplikasyon sa pag-unawa sa relasyon ng estado at lipunan. Sa huli, ang instrumental Marxism ay nagbibigay ng isang kritikal na pananaw kung paano gumagana ang kapangyarihan sa lipunan. Nagpapaalala ito sa atin ng mga batas at institusyon
ay hindi palaging neutral at mahalaga na pag-aralan natin ang mga ito nang may pag-iingat at pagsusuri upang matiyak na ang mga ito ay nagsisilbi sa ating kapakanan at hindi lamang nangiilan. Structural Marxism. Structural Marxists disagree with the view that the relationship between the law and capitalism is undimensional, always working for the rich and against the poor. Law is not the exclusive domain of the rich, but it is used to maintain the long-term interests of the capitalist system and to control members of any class who pose a threat to its existence. Ang pag-aaral sa structural Marxism ay isang pananaw sa loob ng teoryang Marxista na nag-aalok ng ibang perspektibo sa ugnayan ng batas at kapitalismo. Hindi tulad ng instrumental Marxism na nagsasabing ang batas ay isang simpleng kasangkapan ng mga mayayamang kapitalista upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang structural Marxism ay nagsasabi na mas komplikado ang ugnayan na ito. Hindi raw basta-basta para sa mayayaman ang batas, kundi ginagamit din ito upang mapanatili ang sistema ng kapitalismo at pangmatagalan. Ayon sa mga structural Marxist, ang batas ay hindi lamang magsisilbi sa interes ng mga mayayaman, kundi mayroon din itong papel sa pagkontrol ng mga grupo o klase na maaaring magbanta sa sistema. Maaaring ito ay mga manggagawa na ang nag-oorganisa ng wilga, mga grupo na nagproprotesta o anumang grupo na naghahangad ng pagbabago sa sistema. Ang batas sa pananaw na ito ay isang mekanismo upang mapanatili ang katatagan ng sistema ng kapitalismo kahit na nangungahulugan ito ng pagsupil sa mga kontra sa sistema. Ang structural Marxism ay nagbibigay diin sa struktura ng lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa batas. Hindi raw basta-basta ang mga individual na pagpapatupad ng batas ang nagdedesisyon, kundi ang mismong struktura ng lipunan ang nagdidikta kung paano ito gagamitin. Ang mga batas ay produkto ng mga relasyon ng kapangyarihan at interes sa loob ng lipunan. If law and justice were purely instruments of the capitalist class, why would laws controlling corporate crimes such as price fixing, false advertising, and illegal restraint of trade have been created and enforced? Structural, the law is designed to keep the capitalist system operating efficiently, and anyone capitalist or proletariat who rocks the boat is target to be sanctioned. For example, antitrust legislation is designed to prevent any single capitalist from dominating the system and preventing others from playing the game. If the capitalist system is to function, no single person can get too powerful at the expense of the economic system as a whole. Ang paliwanag ay nagsasaad na ang batas sa halip na ang magiging isang neutral na tagapagtanggol ng katarungan para sa lahat ay maaaring gamitin upang mapanatili ang kapangyarihan ng naghaharing uri. Hindi raw ito basta-basta nagpoprotekta sa mga mayayaman, kundi mayroon ding tungkulin na nagpapanatili ang sistema ng kapitalismo. Halimbawa, ang mga batas na nagbabawal sa mga illegal na gawain gaya ng price fixing at false advertising ay hindi raw para sa kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan, kundi para sa pagpapanatili ng maayos na paggana ng sistemang kapitalista. Ang mga ganitong batas ay nagsisilbing proteksyon sa mismong sistema, pinipigilan ang anumang aksyon na maaaring magdulot ng kaguluhan o pagbagsak nito. Ang pagkontrol sa kalakalan at ang pagpapatupad ng mga regulasyon ay hindi raw basta-basta para sa kapakanan ng publiko, kundi para sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya. Ang pagpigil sa mga individual o grupo na maging masyadong makapangyarihan ay isa ring paraan upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at maiwasan ang anumang pagbabanta sa sistema. Ang pananaw na ito ay nagpapahiwatig na ang batas ay isang instrumento ng kapangyarihan na ginagamit upang mapanatili ang umiiral na sistema kahit na nangangahulugan ito na pagsupil sa mga karapatan ng mga mamayan. Ito
ay isang kritikal na pananaw na nagtatanong sa pagiging patas at hustisya ng sistemang kapitalista. Mahalagang pag-unawaan sa pananaw na ito upang masuri natin ang papel ng batas sa ating lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng bawat isa sa atin.